Chapter 12:21. Sa huli, ang naging resulta ay hindi inaasahan ni Azrael. Nang tuluyan ng maalis ang Dragon's Blood Ruby, nawalan siya ng masabi. Nanalo ba siya? Halos hindi makapaniwala sina Sierra at Lydia sa kanilang mga mata, at nakabuka ang mga panga ng lahat dahil ang Dragon's Blood Ruby ay kasing laki lamang ng hinlalaki ito. Ibinigay ito ng Master Sawyer kay Azrael. Sayang talaga, Holy Maiden. Bagaman ito ay isang mataas na kalidad na Dragon's Blood Ruby, sayang at napakaliit nito. Ang halaga ay 200,000 espiritual na bato. Talagang natalo ako. Medyo nahirapan si Azrael na maniwala. Matagal ng panahon mula nang matikman niya ang pagkatalo. Okay ka lang ba, Holy Maiden? Tanong ni Ezra nang may pag-aalala. Ayos lang ako. Humarap si Azrael kay Sebastian at sinabi, isa kang nakatagong eksperto. Mr. Wilder. Mali ang pagkakaintindi ko sa iyo. Tinatanggap ko ang aking pagkatalo. Holy Maiden, napakaliit ng pagkakaiba na hindi ito mahalaga, sabi ni Ophelia na may inis. Hindi ito maliit na bagay. Ang totoo ay natalo ako, at hindi ako masamang talunan, sabi ni Azrael at kumuha ng isang batong kulay dilaw na kasing laki ng kamao. Ang Royal Yellowstone na ito ay may bigat na 3 libra, na katulad ng 2 piraso na mayroon ka. May isang salita ka talaga. Salamat. Tinanggap ni Sebastian ang bato ng mahinahon. Mayroon siyang 3 libra ng Royal Yellowstone. Sa karagdagang 3 libra na ito, sapat na ito upang lubos na mapalakas ang kanyang batas ng lakas. Isang kapaki-pakinabang na paglalakbay ito sa pagkakataong ito. Napanalunan mo ito, kaya hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Gayunpaman, gusto kong magsimula ng isa pang pastahan sa iyo, sabi ni Azrael. Pinag-isipan ni Sebastian ang kanyang sagot habang pinipigilan kanyang mga labi at sinabi, Holy Maiden, kalimutan mo na. Ipinagkakalob ko ang Yellowstone na ito bilang regalo. Dito na tayo tumigil. Ibinigay ni Sebastian ang kanyang pinakamaliit na Royal Yellowstone sa kanya. Hindi siya natatakot na matalo. Sa katunayan, mahirap para sa kanya ang matalo. Gayunpaman, kung patuloy siyang mananalo, hindi siya makakasiguro na hindi siya tatalikuran ni Azrael. Kahit na hindi siya, walang kasiguraduhan na sina Ezra at ang iba pa mula sa Gaudium Sacred Ground ay hindi lihim na susunod sa kanya. Ano man ang mangyari, sapat na ang dami ng Royal Yellowstone na ito sa kasalukuyan. Marami siyang pagkakataon sa hinaharap. Nang walang pag-aalinlangan, tinanggihan siya ni Azrael. Itabi mo yan. Gusto ko lang makipagpusta ulit sa'yo. Pwede ba akong tumanggi? Tanong ni Sebastian. Subukan mo lang. Sinalubong siya ni Ezra ng masamang tingin, ang kanyang mga matay kumikislap ng malamig na galit. Nanalo ka laban sa Holy Maiden dahil sa swerte at gusto mong tumakas pagkatapos manalo. Ang kapal ng mukha mo. Oo. Karangalan mo na gustong makipagpusta sa iyo ng Holy Maiden, pero tinanggihan mo siya. Ang tanga mo. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang betikyusin si Sebastian ng galit, at siya ay sa pagsasalita. Isang biro na hindi siya pinayagang umalis pagkatapos manalo. Holy Maiden, makikipagpustahan ako sa iyo dahil gusto mo ng isa pang pastahan, pero gabi na. Bakit hindi na lang bukas natin gawin? Mungkahi ni Sebastian. Gusto ng lalaking ito na tumakas ng palihim. Huwag kang pumayag, Holy Maiden, may nagmungkahi. Naniniwala akong hindi ganong klaseng tao si Mr. Wilder, pero pinakaayaw ko kapag may nagsinungaling sa akin. Alam mo na ang ibig kong sabihin, sabi ni Azrael. Nakita ni Sebastian na nagbanta siya, kaya tumanggo siya. Pagkatapos, umalis siya kasama sina Lydia, Sierra, at Lila. Pumikit si Ezra sa isa sa kanyang mga tauhan. Nahuli ito ng huli at sinundan si Sebastian kasama ang ilang tao. Chapter 12:22. Mr. Wilder, sa tingin ko may mga taong sumusunod sa atin. Pagkatapos umalis sa Stone Guild, tumingin si Lydia sa likod ngunit wala siyang napansin na kakaiba. Gayunpaman, naramdaman niya na tila mayroong mali at sinabi niya kay Sebastian ang tungkol dito. Ngumiti SJ Sebastian at sumagot, ang mga lalaki mula sa Gaudium Sacred Ground. Nag-aalala sila na baka tumakas ako, pero wala tayong dapat ipag-alala. Sa palagay ko hindi nila ako basta aatakihin. Kahit na hindi ka nila atakihin ngayon, paano mamayang gabi? Habang nag-aalala, sinabi ni Lydia na, bakit hindi tayo pumunta sa Skyward Chamber of Commerce? Hindi ko ito maiiwasan kung nakatakda itong mangyari.
Maghiwalay na tayo dito at magkita na lang tayo sa susunod na libre tayo, sabi ni Sebastian. Alam niya ang impluwensya ng Skyward Chamber of Commerce. Maging ang Sacred Ground ay magdadalawang isip bago sila kalabanan. Ngunit personal niyang problema ito, at ayaw niyang madamay si Lydia. Lalo na, si Ezra ay isang tuso at walang awang tao. Hindi sigurado si Sebastian kung hindi siya gagamit ng maruruming taktika. Sir, saan tayo pupunta? Tanong ni Sierra. Humanap tayo ng lugar na matutuluyan natin, sagot niya. Pagkatapos, naglakad siya papasok sa isang hotel at humingi siya ng 2 kwarto. Bagaman pag-aari niya sila Sierra at Lila ngayong gabi, hindi siya interesado sa group sex. Magkatabi ang 2 kwarto. Sa may pintuan, nag-alinlangan si Sierra at nagtanong, alin sa 2 ang kwarto ko, sir? Papayag ka ba kapag hiniling ko sa'yo na samahan mo ako ngayong gabi? Tumanggo si Sierra bilang tugon. Mukhang madali kang kausap, biro ni Sebastian. Ngumiti si Sierra. Hawak mo ang buhay ko. Papayag ka ba kapag humindi ako? Kung ganon, ibig sabihin nito ayaw mo, sabi ni Sebastian. Habang tumatawa ng mapait, sinabi ni Sierra na, hindi ako pakawalang babae. Bakit ako papayag kung hindi nga kita kilala? Kung pwede, sana huwag mo kaming saktan ng kapatid ko. Ang flans ko ay si Adam Knowles, isa sa 5 apprentice ng Violeta Sacred Ground, at pang-78 ang rank niya sa Potential Leader Chart. Kapag nalaman niya ang ginagawa mo sakin, siguradong hindi ka niya palalampasin. Pinagbabantaan mo ba ako? Ngumiti ng malamig si Sebastian. Hindi ako mangangahas. Paalala lang ito, sagot ni Sierra. Tinawanan lang ito ni Sebastian. Bagaman tinawag ito ni Sierra mapaalala, isa talaga itong pagbabanta. Gayunpaman, hindi siya natatakot. Bagaman wala siya sa Potential Leader Chart, ngunit hindi niya seseryosohin ang isang ordinaryong cultivator mula sa chart. Sa ngayon, wala siyang balak na galawin si Sierra, kaya itinuro niya ang isa sa mga kwarto at sinabing, yun ang kwarto mo. Pagkatapos, hinawakan niya ang braso ni at pumasok siya sa kabilang kwarto. Sa loob ng kwarto, agad niyang inilok ang pinto, at nagmadaling pumunta sa isang sulok si Lila. Mr. Wilder, pakiusap pakawalan mo ako. Habarin mo ang mga damit mo at humiga ka sa kama. Huwag mong hintayang ulitin ko ang mga sinabi ko, mariing utos ni Sebastian. Noon, pinalampas niya siya sa maraming bagay at hindi niya siya ginalaw makalipas ang ilang taon nilang pagsasama. Pumayag din siya na makipaghiwalay sa kanya nang walang kahit anong kondisyon at gusto niya siyang bigyan ng pagkakataon. Ngunit si Lila ay isang walang utang na loob na babae. Pagkatapos nilang maghiwalay, agad na sumama si Lila kay Calox at nais niya siyang gamitin upang idispatye si Sebastian. At ngayon, sumama naman siya kay Demir. Isa siyang immoral na babae. Chapter 12:23. Dahil dito, hindi na magpapaka-gentleman si Sebastian para kay Lila. Balak niyang gamitin ang kanyang katawan para mag-cultivate. Kung sa bagay, nanalo siya ng patas. Sarili lamang ni Lila ang maaari niyang sisihin dahil sa pagtitiwala niya sa maling lalaki at inaani lamang niya ang bunga ng mga ginawa. Hindi, nagmamakaawa ako sa'yo. Pakiusap pakawalan mo ako, umiyak si Lila habang nakaluhod siya. Tumulo ang mga luha pababa ng kanyang mukha, at sa sobrang nakakaawa ng itsura niya ay matutunaw ang puso ng Ninyuman. Subalit, hindi nagpakita ng awa si Sebastian, hinablot niya ang kanyang lalamunan at pinagbantaan niya siya. Pakakawalan kita bukas kung gagawin ko ang mga ipag-uutos ko. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Nang makita ni Lila ang pagnanasa sa mga mata ni Sebastian, namutla sa takot si Lila. Habang tumutulo ang mga luha mula sa mga mata niya, dahan-dahan siyang naghubad at inilantad ang napakaganda niyang katawan. Inaamin ni Sebastian na maanda ang hubog ng kanyang katawan, at hindi niya pipigilan ang kanyang sarili. Matagal na nahinto sa Pinnacle Demigod ang cultivation niya, at ayaw na niyang maghintay ng mas matagal. Nilapitan siya, kinuha siya, at inilapag sa kama. Pinipigilan ni Lila ang kanyang mga mata habang ginagawa ni Sebastian ang gusto niya sa kanya. Di nagtagal, nakabuo sila ng isang malapit na koneksyon, pinapantayan ang aktibo at pasibong enerhiya ng isa't isa sa isang walang katapusang siklo. Ang mga panloob na pinsala ni Sebastian ay gumaling sa isang nakakagulat na bilis. Sa loob ng ilang segundo, siya ay ganap na gumaling. Kasabay nito, naramdaman niyang parang kumukulo ang espiritual na enerhiya sa loob ng kanyang katawan.
Sa gitna ng mga alon ng enerhiya, ang kanyang espiritual na enerhiya ay nagpump sa kanya ng labis at lumikha ng isang espiritual na enerhiya na whirlpool. Kasabay nito, isang malakas na enerhiya ng pagsipsip ang sumabog, at ang espiritual na enerhiya sa hangin ay nagsimulang magtipon-tipon patungo sa kanyang silid. Dahil masyadong mabilis, bumuo ito ng isang higanteng alon sa itaas ng hotel. Hindi pa madilim ang langit, at marami ang medyo nagulat nang makita nila ang eksenang ito. Alam nilang lahat na may isang tao na nagkakaroon ng tagumpay, pero ang ingay sa pagkakataong ito ay sobrang laki na kahit ang langit ay naging madilim. Tingnan mo, may puting liryo sa itaas. Lahat ay tumingin pataas. Tama nga, isang puting liryo ang lumitaw sa langit, naglalabas ng banal na kadalisayan. Sandali, may itim na liryo sa tabi nito. Pagkatapos tingnan ng mabuti, napansin ng lahat na may isang itim na liryo sa tabi nito, ngunit halos hindi ito makita laban sa madilim na kalangitan. Maya-maya, isang mas kakaibang tanawin ang lumitaw. Isang dragon ang lumitaw sa langit, ngunit may kakaiba dito. Mayroong isang pangbuhok sa paligid ng kanyang leeg, at ito ay mukhang marangal at nakakatakot. Ito ay isang multo ng isang ninunong dragon. Grabe! Sino itong pambihirang henyo na kayang magdulot ng ganitong malaking, kakaibang pangyayari kapag nagkaroon ng breakthrough? Tingnan mo, may isa na namang dragon na lumitaw, pero bakit ito may mga pakpak? Iyan ay isang may pakpak na dragon. Tingnan mo roon. Isang phoenix iyon, at may vermilion bird din. Sa loob ng susunod na ilang minuto, maraming mahiwagang halimaw mula sa mga sinaunang alamat ang lumitaw sa kalangitan. Bagaman lahat sila ay mga anino, ang nakabibinging presensya mula sa kanila ay napakalupit na mahirap huminga. Ang lahat sa Amaris City ay namangha. Isang hindi pangkaraniwang pangyayari ang naganap noon ng isang henyo ang gumawa ng isang malaking tagumpay, ngunit hindi ito kasing nakakagulat ng nangyari ngayon. Samantala, isang kahangahangang tanawin ang naganap sa loob ng katawan ni Sebastian. Ang aktibo at pasibong enerhiya sa gitna ng mga alon ng enerhiya ay mabilis na umiikot. Pagkatapos, ang dalawang enerhiya ay dahan-daang naghiwalay, nagkakagulo, at umiikot hanggang sa bumuo ng dalawang hugis-isdang pattern. Habang patuloy na dumadaloy ang banal na enerhiya sa katawan ni Sebastian, nagsimulang maglikido ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan, isang tanda na malapit nang magkondens ang pangunahing enerhiya. Si Sebastian ay nakahiga ng tahimik nang hindi gumagalaw ng kalamnan, ganap na nakatuon sa pagsasanay ng kanyang teknik at matiyagang naghihintay na magkondens ang espiritual na enerhiya sa pangunahing enerhiya. Chapter 12:24. Nang malapit ng i-condense ni Sebastian ang core energy sa isang shot, napagtanto niya na kulang siya sa passive energy. Ito ay nagulat sa kanya at nahuli siya sa hindi inaasahang pagkakataon dahil hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Tuwing siya ay nagkaroon ng tagumpay sa ibang larangan, kailangan lamang niyang mag-dual cultivate kasama ang isang babae na may espiritual na konstitusyon. Gayunpaman, iba ang sitwasyon ngayon dahil mayroon siyang aktibo at pasibong enerhiya sa kanyang espiritual na enerhiya, kaya kailangan niyang i-condense ang mga ito sa dalawang pangunahing enerhiya. Kaya, kailangan niya ng malaking halaga ng pasibong enerhiya, ngunit mababa ang pagsasanay ni Lila, na nagdulot ng kakulangan sa pasibong enerhiya. Si Sebastian ay naglabas ng mahabang buntong hininga at sumuko ng walang magawa dahil wala ng ibang pagpipilian. Halos sabay-sabay, unti-unting naglaho ang lahat ng hindi pangkaraniwang mga pangyayari sa langit, at nawala ang alon ng espiritual na enerhiya. Anong nangyayari? Bakit biglang nawala ang kakaibang pangyayari? Naguguluhan ang mga tao sa paligid, at sinabi ng isang matandang nag-iisip, na wala ang hindi pangkaraniwang pangyayari dahil hindi sila nakalusot sa susunod na antas. Ano? Ganun ba yon? Hindi pwede yon. Ang pangyayari kanina ay nagdulot ng napakalaking kaguluhan, kaya tiyak na ang cultivator ay isang henyo. Paano sila mabibigo? Hindi ito kapani-paniwala. Habang tumatawa, ipinaliwanag ng matandang cultivator, ang bilis ng pagsasanay ng isang henyo ay higit na mas mabilis kaysa sa isang karaniwang cultivator, at ang kanilang lakas sa laban ay mas mataas kaysa sa kanilang mga kapwa sa parehong antas. Sa parehong oras, kailangan nila ng napakalaking enerhiya upang makalusot sa susunod na antas, at iyon ang nagpapahirap sa paglusot. Ang pagkabigo ay normal lang. Naiintindihan ko, pero napakalaking gulo noon. Kailan ba tayo nagkaroon ng ganitong henyo sa lungsod? Lahat ay lumingon sa direksyon ng hotel dahil ang pangyayari kanina ay nilikha ng isang tao sa hotel. May gustong sumilip dito,
Pero binitiwan din nila ang ideya sa huli. Ang cultivator ay tiyak na masama ang pakiramdam matapos mabaigo na makalusot sa susunod na antas. Kung sila ay mapupukaw sa oras na ito, magiging malubha ang mga kahihinatnan. Sa silid, tinapos ni Sebastian ang pakikipagtalik. Bagaman nabigo ang pagsubok na ito, ganap nang gumaling ang kanyang mga sugat, at umunlad ang kanyang pagsasanay. Sa kabuuan, hindi masama ang mga resulta. Sa kabilang banda, labis na nakinabang si Lila mula sa dual cultivation na ito. Ang kanyang antas ng pagsasanay ay tumalon mula sa 5-star demigod hanggang sa 8-star demigod, isang pagtaas ng 3 mini-realm. Gayunpaman, nalungkot si Lila dahil nawala ang kanyang kadalisayan, at hindi pa niya alam kung anong hitsura ng lalaki. Habang nagbibihis, tumingin siya kay Sebastian at tinanong, tatanggalin mo ba ang maskara mo at ipapakita ang mukha mo? Isang beses lang tayong nagkasama. Paglabas natin sa silid na ito, mga estranghero na tayo sa isa't isa. Wala nang dahilan para makita mo ang mukha ko, sagot ni Sebastian ng kalmado. Lila iginiit, alam mo na ito ang unang pagkakataon ko. Karapat-dapat akong malaman kung sino ka, hindi ba? Sasabihin ko sa iyo sa hinaharap, pero hindi ngayon. Huwag mong sabihin kaninuman ang nangyari ngayon, kung hindi, huwag mong sisihin ako kung magiging masama ako. Lumabas ka dito pagkatapos mong matapos. Kung hindi, kalimutan mo na ang pag-alis kapag nasa mood na ako, malalim na sabi ni Sebastian. Natatakot, tumakbo si Lila. Sa madilim na gabi, dalawang figure ang tahimik na nagbukas ng pinto at sumiksik sa silid. Nang umabot sila sa tabi ng kama, itinaas nila ang kanilang mga sandata at tinaga si Sebastian. Bago pa man tumama ang mga talim sa katawan ni Sebastian, biglang bumukas ang kanyang mga mata, at mabilis na inabot ang mga kamay, hinawakan ang mga pulso ng mga lalaki. Sa isang banayad na pagliko, nabali niya ang mga pulso ng mga lalaki na may kasamang tunog. Halos sabay na umuungol sa sakit ang mga lalaki, iniunat ni Sebastian ang kanyang mga palad at sinampal ang mga katawan ng mga lalaki. Sa isang malakas na tunog, ang mga lalaki ay nahadyas pabalik, sa mukha ng maraming dugo bago tumama ng malakas sa sahig. Pinindot ni Sebastian ang kanyang daliri, at umilo ang mga ilaw, at ang silid ay lumiwanag sa mainit na liwanag. Lumabas si Sebastian sa kama at nagunat. Pagkatapos, nilapitan niya ang mga lalaki na nakahawak ang mga kamay sa kanyang likod. Sino ang nagpadala sa inyo? Ang mga lalaki ay nagulat at nagalit. Hayop ka, hindi namin inasahan na magiging kasing lakas mo. Pero mas mabuti pang pakawalan mo kami agad. Kung hindi, mamamatay ka ng masakit kapag kumilos na ang Holy Son. Chapter 12:25. Itinaas ni Sebastian ang kanyang kamay at malakas na sinampal ang lalaking nakasuot ng itim. Anong karapatan mong saktan ako? Ang sigaw ng lalaki sa galit. Siya ay isang elite na disipulo ng Gaudium Sacred Ground, isang tao na hindi kailanman nakaranas ng ganitong kahihiyan. Bago pa man niya matapos ang kanyang rant, muling itinaas ni Sebastian ang kanyang kamay at nagbigay ng isa pang matinding sampal. Ang malakas na sampal ay umalangaw habang ang lalaki ay nahadyas ng 6 na talampakan palayo. May ilang mga ngipin pang nagkalat mula sa kanyang bibig bago siya bumagsak na walang malay sa lupa. Lamingga si Sebastian sa natitirang lalaking nakaitim at sinabi, talagang kinamumuhian ko ang mga taong nagbubulaan. Ang hirap bang magpakita ng asal buhay? Anong gusto mo? Nautol ang pangalawang lalaki. Ang takot ay halata sa kanyang nanginginig na boses. Ikaw ay mula sa Gaudium Sacred Ground, hindi ba? Tanong ni Sebastian. Dahil nalaman mo na kami ay mula sa Gaudium Sacred Ground, dapat mong malaman kung ano ang mangyayari sa mga tumatawid sa amin. Mabuti pang pakawalan mo ako agad, kung hindi. Bigla siyang tumigil sa kalagitnaan ng pangungusap, naaalala ang kapalaran ng kanyang kasama. Magpatuloy ka. Tapusin mo ang iyong pangungusap. O kung hindi, ano? Tanong ni Sebastian na may mapayapang ngiti. Pinagpag ng lalaki ang kanyang mga ngipin, halos hindi mapigilan ang kanyang galit. Ano ang kailangan kong gawin para pakawalan mo ako? Ang mga taong gustong mamatay ako ay hindi karapat-dapat na mabuhay sa mundong ito, sagot ni Sebastian na may maliwanag at masayang ngiti. Ang ekspresyon ng lalaki ay naging halo ng takot at galit. Galing kami sa Gaudium Sacred Ground. Kung maglakas loob kang patayin ako. Napatigil ang kanyang mga salita nang bumagsak ang palad ni Sebastian sa tuktok ng kanyang ulo.
Ang mga mata ng lalaki ay lumaki sa gulat bago siya bumagsak na walang buhay sa lupa. Pagkatapos, nilapitan ni Sebastian ang walang malay na lalaki at pinindot ang kanyang paa sa ulo ng lalaki. Dumadaloy ang dugo mula sa ilong at bibig ng lalaki habang siya'y tuluyang nanlupaypay. Pagkatapos, mahinahong binuksan ni Sebastian ang pinto at lumabas, naglakad papunta sa silid ni Sierra. Marahang kumatok siya sa kanyang pinto. Sir, gabi na. May kailangan ba? Tanong ni Sierra habang binubuksan ang pinto. Naramdaman niya ang isang pakiramdam ng pag-aalala dahil hindi niya maiwasang mag-alala na baka si Sebastian ay dumating upang tawagin siya para sa gabi. Sumunod ka sa akin, sabi ni Sebastian ng may katigasan, habang inaakay siya patungo sa kanyang silid. Dahan-dahan at may pag-aalinlangan ang mga hakbang ni Sierra. Bagaman matagal na niyang pinaghihinalaan na hindi siya papayagang makaalis ni Sebastian ng madali, hindi niya inaasahan na darating ang sandaling ito ng mas maaga. Nang pumasok siya sa silid, ang unang nakita niya ay ang dalawang walang buhay na katawan na nakahandusay sa sahig. Sir, anong nangyari dito? Tanong ni Sierra na may kalituhan. Dalawang maliliit na mamamatay tao ang sinubukang patayin ako. Asikasuhin mo ang mga katawan, nilautos ni Sebastian. Masusunod, sagot niya. Nang hindi na nagtanong pa, bumaluktot si Sierra at maingat na inangat ang maskara ng isa sa mga lalaki. Lumutang ang kanyang mga mata sa gulat nang makilala niya ito isa siyang elite na disipulo ng Gaudium Sacred Ground, isang tao na ang antas ng pagsasanay ay kapantay ng kanya. Nang matuklasan niya ang mukha ng isa pang asasin, lalong lumalim ang kanyang pagkabigla. Mas malakas pa ito kaysa sa kanya. Ang katotohanan na ang dalawa ay nagkaisa upang patayin si Sebastian at nabigo pa rin ay nag-iwan sa kanya ng pagkabigla. Bukod dito, ang kawalan ng anumang palatandaan ng laban sa silid ay nagpakita kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni Sebastian kumpara sa kanila. Mabilis na inilagay ni Sierra ang mga katawan sa kanyang storage space ring at umalis sa inn upang itapon ang mga ito. Maagang umaga kinabukasan, dumating si Sebastian sa Gaudium Stone Guild gaya ng ipinangako. Si Ophelia ay naghihintay na sa kanya sa pasukan. Nang makita niyang papalapit na siya, agad siyang pinasok sa loob. Habang naglalakad sila, lumapit si Ophelia at bamulong. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan, pero kung maglakas loob kang manalo laban sa Holy Maiden muli ngayon, mas mabuti pang maghanda kang mawala ang iyong miserable na buhay. Pinagbabantaan mo ba ako? Lumingon si Sebastian sa kanya, at ang kanyang si Sebastian sa kanya, at ang kanyang titig ay matalim at nagyelo. Ophelia ay ngumiti ng may paghamak. Tama ka. Pinagbabantaan kita. Anong gagawin mo tungkol dito? Sasaktan mo ako. Kahit pabigyan kita ng lakas ng loob, gagawin mo ba talaga? Chapter 12:26. Kahit napautangin kita ng lakas ng loob, gagawin mo ba talaga? Nagmamalaki ng umisi si Ophelia kay Sebastian. Bagaman siya ay isang simpleng tagapag-alaga lamang, ang kanyang posisyon bilang personal na katulong ni Azrael ay nagtaas ng kanyang katayuan ng labis na kahit ang mga elite disciples ng Sacred Ground ay ginagalang siya. Kaya sa kanyang mga mata, si Sebastian, na nagtatago sa likod ng maskara, ay wala nang iba kundi isang pangatlong uri ng duwag na hindi karapat-dapat sa pagkilala. Si Ophelia ay mukhang nasa edad na 18 taong gulang. Sa simula, wala namang balak si Sebastian na makipagtalo sa kanya, itinuring lamang niya itong isang batang walang muwang. Ngunit ang kanyang kayabangan ay lumampas na sa hangganan. Dahil hindi na niya kayang tiisin ang kanyang kapalaluan, itinaas niya ang kanyang kamay at malakas na sinampal siya sa mukha. Ang matalim na tunog ay umabot sa buong Stone Guild. Isang pulang palad ang agad na lumitaw sa pisngi ni Ophelia. Ang mga tao sa paligid na nasaksihan ang eksena ay nagulat. Wow! Hindi ba siya ang personal na attendant ng Holy Maiden? Ang lalaking ito ay naglakas loob na sampalin siya. Baka siya ay nababaliw. Tumingin si Ophelia kay Sebastian, ang kanyang ekspresyon ay halo ng hindi makapaniwala at galit. Ikaw. Sinaktan mo talaga ako. At bakit hindi? Isang utusan na tulad mo na lasing sa hiniram na kapangyarihan ay nararapat lang na maturuan ng leksyon, malamig na sagot ni Sebastian. Patayin kita. Sigaw ni Ophelia habang pakiramdam niya ay labis na napahiya. Sa galit na galit, sinaktan niya si Sebastian ng buong lakas niya. Sa kabila ng pagiging isang attendant, ang kanyang antas ng pagsasanay ay napakalakas, umabot sa rurok ng demigod. Ngunit hindi nag-alinlangan si Sebastian. Nakatayo siyang walang kagalaw-galaw, naglalabas ng walang anuman kundi malamig na kawalang interes.
Sa isang malakas na tunog, tumama ng diretso ang palad ni Ophelia sa dibdib ni Sebastian. Gayunpaman, ang inaasahang kinalabasan isang dagwang at umatras na si Sebastian ay hindi nangyari. Siya ay nanatiling hindi apektado, at ang kanyang tindig ay matatag na parang bundok. Sa halip, si Ophelia ang natamba pabalik ng ilang hakbang na may mukha na mapatlas sa gulat. Isang makapangyarihang puwersa ang tumama sa kanyang braso, na nagdulot ng matinding sakit. Parang nabali ang kanyang braso. Mga gwardya. Mayroon bang makakakuha dito at patayin siya? Sigaw ni Ophelia, itinuturo si Sebastian ng may galit. Isang tagapangalaga ang dumating agad, kasama ang isang grupo ng mga tagapaglingkod na pumalibot kay Sebastian. Lumiko ang tagapangalaga kay Ophelia at tinanong, Ophelia, ano ang nangyari dito? Yung salot na yon ay naglakas loob pang saktan ako. Patayin niyo siya ngayon din. Utos ni Ophelia ng may galit. Tumingin ang kitiwala kay Sebastian, at sinabi ng may matalim at utos na tinig. Ang kapal ng mukha mo, naglakas loob kang sakta ng pribadong katulong ng Holy Maiden sa aming Stone Guild. Sumuko ka kaagad at hintayin ang hatol ng Holy Maiden. Hindi ba dapat mo munang pakinggan ang aking panig? Sagot ni Sebastian. Ano man ang dahilan, ang pagsuntok sa isang tao dito ay labag sa mga patakaran. Dakpin siya sigaw ng kitiwala. Alam mo ba na ang iyong Holy Maiden mismo ang nag-imbita sa akin dito para sa postahan ng bato? Ako ang kanyang bisita. Sigurado ka bang gusto mo akong arestuhin? Sabi ni Sebastian na may pang-aasar. Nag-atubili ang kitiwala, dahil tila may katotohanan ang mga salita ni Sebastian. Mabilis na sumingit si Ophelia. Huwag mong pakinggan ang kanyang kalokohan. Inanyayahan lang siya ng Holy Maiden para makuha ang Royal Yellowstone. Patayin siya, kunin ang bato, at ailay ito sa Holy Maiden bilang handog. Ang kitiwala ay tila nag-aalangan pa rin. Masyadong mataas ang pusta. Kung si Sebastian nga ay isang bisita ng Holy Maiden, at kung hindi ito maayos na naasikaso, maaaring malubha ang mga magiging epekto. Sige. Sasama ka sa amin para makita ang Holy Maiden. Siya ang magpapasya sa iyong kapalaran, sabi ng kitiwala sa wakas. Ikaw na ang manguna, sagot ni Sebastian ng kalmado. Ang kanyang kumpiyansa ay nagmula sa kanyang ganap na paggaling. Kahit nasubukan ng Gaudium Sacred Ground na kumilos laban sa kanya, kumpiyansa siya sa kanyang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Ang kitiwala ay dinala si Sebastian ng direkta sa ikasyam na patio, isang tahimik na lugar na tinitirhan ng isang tao si Azrael. Chapter 12:27. Holy Maiden, kailangan mong humanap ng hustisya para sa akin. Tumakbo si Ophelia patungo kay Azrael na may malungkot na ekspresyon. Anong nangyari? Anong nangyari sa mukha mo? Sinong may ganang manakit sa'yo? Ang mukha ni Azrael ay nagdilim sa galit. Iyon ang hamak na iyon na nanakit sa akin. Itinuro ni Ophelia si Sebastian habang kinagat ang kanyang mga labi sa galit. Holy Maiden, hindi lang ito pag-atake ay isang insulto sa iyo. Hinding-hindi mo siya dapat palampasin ng basta-basta. Tumingin si Azrael kay Sebastian. Mr. Wilder, inaasahan ko ang isang makatwirang paliwanag mula sa iyo. Paalisin muna natin ang iba, sabi ni Sebastian na may makahulugang tono. Mas mabuti na mas kaunti ang nakakaalam ng dahilan. Kayong lahat, umalis na kayo, utos ni Azrael sa tagapangalaga at sa iba pa. Pagkatapos nilang lumabas, humarap si Sebastian. Ngayon, Tavo na lang. Magsalita ka. Binigyan niya ako ng banta nang makita ko siya, sinabing hindi ako pinapayagang manalo laban sa iyo ngayon, o papatayin niya ako. Tinawag pa akong miserable. Hindi ba dapat akong gumanti, sabi ni Sebastian nang may galit. Sinungaling ka. Hindi ko sinabi yan. Banal na birhen, huwag kang maniwala sa kanyang kalokohan. Sigaw ni Ophelia na may kaunting takot. Tumindi ang tingin ni Azrael habang siya kay Ophelia. Tatanungin kita ng isang beses lang. Totoo ba ang sinabi niya? Hindi. Totoo, stammered ni Ophelia. Sa simula, balak niyang magsinungaling, ngunit nanghina ang kanyang kumpiyansa sa matalim na titig ni Azrael. Holy Maiden, kumilos lamang ako sa aking sariling Daisayon dahil nag-aalala akong baka matalo ka, inamin ni Ophelia, ang kanyang boses ay puno ng takot. Pero kahit ano pa man ang aking intensyon, ako pa rin ay iyo. Sinampal niya ako, na malinaw na nagpapakita na wala siyang respeto sa iyo. Luhod ka dyan. Kung mangyari ulit ito, hindi kita palalagpasin. Mahigpit ang boses ni Azrael. Oo.
Kinagat ni Ophelia ang kanyang labi, nagbigay ng galit na tingin kay Sebastian bago lumipat sa gilid at lumuhod. Lumiko si Azriel kay Sebastian. Hindi ka dapat tinakot ni Ophelia, at hindi ka rin dapat insultuhan. Humihingi ako ng tawad sa kanyang ngalan. Gayunpaman, tama siya sa isang bagay, ang pagsampal sa kanya ay parang paglalagay ng kawalang galang sa akin. Sebastian ay ngumiti ng may pang-aasar. Binigyan niya ako banta at insulto, kaya binigyan ko siya ng sampal bilang parusa. Kung sa tingin mo'y sobra na iyon, wala nang dahilan para ipagpatuloy ang pastahan ng bato ngayon. Sa sinabi niyang iyon, humarap si Sebastian upang umalis. Huwag kang gumalaw. Sa walang pahintulot ko, akala mo ba makakalayo ka? Ang boses ni Azrael ay malamig at puno ng puot. Oh, plano mo bang patayin ako? Nagiging mapaglaro ang ekspresyon ni Sebastian. Kung ito ay nangyari kahapon, baka nag-alala siya. Pero ngayon na gumaling na ang kanyang mga sugat, nakaramdam siya ng kumpiyansa na kahit subukan pa ng Stone Guild na pigilan siya, hindi sila magtatagumpay. Sa wakas, kahit na maraming sangay ng Stone Guild ang Gaudium Sacred Ground, karaniwan ay isa lamang na nakatatandang miyembro ang kanilang itinataga. Bagaman maaaring hindi niya matalo ng tuluyan ang ganitong matanda, hindi magiging isyu ang pagtakas. Sumagot si Azrael sa malamig na tono, maaari kong baliwalain ang nangyari pero dapat ipagpatuloy ang pastahan sa mga bato ngayon. Sige, makikipagpusta ako sa iyo. Pero mayroon ka pa bang natitirang Royal Yellowstones? Tanong ni Sebastian. Inunat ni Azrael ang kanyang kamay, ipinakita ang isang piraso ng Royal Yellowstone na mas malaki pa sa kamao, na tumitimbang ng hindi bababa sa 4 o 5 libra. Eddie, paano mo gustong maglaro ngayon? Tanong ni Sebastian. Ipinaliwanag ni Azrael, mayroon lamang mga 30 magaspang na bato dito, ngunit bawat isa ay top tier, pinili mula sa mga pinakamahusay. Ang kanilang mga presyo ay naglalaro mula 10 hanggang 30 milyong espiritual na bato. Pipili tayo ng isang bato bawat isa, at isang round ang magpapasya sa panalo. Walang problema. Pero, mukhang medyo tahimik dito, napansin ni Sebastian. Ngumiti si Azrael. Ang lugar na ito ay sarado sa publiko ngayon. Kami lang dalawa ang naglalagay ng taya dito. Tahimik na nagmuni-muni si Sebastian, kung matalo siya, talagang susubukan ba niyang patayin ako? Mukhang mataas ang posibilidad. Sa wakas, kung walang ibang tao, maaari niyang patayin siya nang walang sino man na makakaalam. Parang nabasa ni Azrael ang kanyang mga iniisip. Alam ko kung ano ang ikinababahala mo. Huwag mag-alala, kahit manalo o matalo ako, papayagan kitang umalis dito ng ligtas. Kung hindi ka naniniwala sa akin, sinasumpa ko ito sa karangalan ng Gaudium Sacred Ground. Chapter 12:28. Pinagkakatiwalaan ko ang salita ng Holy Maiden. Magsimula na tayo, sagot ni Sebastian, na may magalang na kilos. Bagaman hindi siya ganap na sigurado sa tunay na kalikasan ni Azrael, pinili niyang maniwala sa kanya, kahit na may kaunting pag-iingat. Ang pangunahing layunin niya ay tapusin ang laro at umalis sa lalong madaling panahon. Sabi ni Azrael, pinili ko na ang aking bato bago ka dumating para masiguro ang patas na laban, ikaw na ang pipili muna. Kung sakaling mapili ko yung parehong bato na pinili mo, tanong ni Sebastian. Kung ganoon, pipili ulit tayo, sagot ni Azrael. Tumanggo si Sebastian at nagsimulang maglakad sa loob ng patag ng mga bato. Ang mga magaspang na bato dito ay napakalalaki, ang ilan ay kasing taas ng isang tao, habang ang pinakamaliit ay tumitimbang ng ilang daang libra. Ang kalidad nila ay talagang mataas din. Sinuri niya ang higit sa 100 bato at natagpuan na bawat isa ay naglalaman ng mahalagang bagay, na patunay ng masusing proseso ng pagpili. Sa kabila ng limitadong bilang ng mga magaspang na bato, ang laki nito ay nagpasimula ng isang matrabaho at mahabang proseso ng pagsusuri. Halos oras si Sebastian para matapos suriin ang lahat ito. Pipiliin ito, sabi ni itinuro ang isang napakataas magaspang na bato. May presyo na 28.88 milyong espiritual na bato. Hari ng mga bato sa aming koleksyon ang pinakamahal dito. Maraming mga maestro samuri dito naniniwala silang may taglay itong kakaiba. Ang ibig sabihin nito ay pinili mo rin ito? Tanong ni Sebastian nang may pag-aalinlangan. Hindi, sagot ni Azrael, na itinuturo ang bato sa likuran niya. Pumili ako ng nasa tabi nito. Lumingon si Sebastian.
Ang batong pinili ni Azrael ay halos kasing laki ng kanyang napili, na may kaunting mas mababang presyo na 26.66 milyong espiritual na bato. Nagpatuloy si Azrael, hatiin ba natin ang mga bato? Mayroon bang tutol? Wala ni isa, sagot ni Sebastian, na ang kumpiyansa ay kitang-kita sa kanyang ngiti. Natutunan lamang niya ang tungkol sa pagtaya sa bato isang araw bago iyon, natagpuan niyang tuwid ang proseso ng pagputol ng mga bato. Kinakailangan lamang nito ng mas maraming pasensya kaysa sa kasanayan. Samantala, walang duda tungkol sa kasanayan ni Azrael. Bilang isang master ng stone beteng, ang kanyang mga kasanayan sa pagputol ng mga bato ay hindi matatawaran. Bawat hiwa na ginawa niya ay nag-aalis ng pantay at tumpak na patong, na nagpapakita ng kanyang pamamaraan. Sa matinding kaibahan, ang pamamaraan ni Sebastian ay mas agresibo. Sa isang galaw ng kanyang kamay, isang hindi nakikitang talim ng enerhiya ng espada ang humampas sa magaspang na bato. Isang malakas na tunog ang umuugong habang nahahati ng paalang ang bato. Sinundan niya ito ng isa pang malawak na galaw, pinutol ang malaking bahagi ng bato. Ang kanyang pamamaraan ay tiyak na mas mabilis at mas marahas, ngunit may kasamang malaking panganib. Madali nitong masisira ang mga kayamanan sa loob. Ang mga espiritual na bato, mga kristal ng dugo, o mga katulad na materyales ay maaaring mawalan ng kanilang enerhiya at halaga kung hindi maingat na mapuputol gamit ang mga espesyal na teknika. Si Sebastian, gayunpaman, ay walang pakialam. Nakalkula na niya ang tinatayang lokasyon ng kayamanan sa loob ng bato. Sa hindi nagtagal, ang magaspang na bato ay naging kasing laki ng isang maliit na upuan. Sa puntong ito, bumagal si Sebastian at sinimulang maingat na balatan ang panlabas na bahagi ng bato. Sa bawat tumpak na hiwa, isang mahina ngunit dilaw na liwanag ang lumitaw mula sa loob. Ang liwanag ay hindi sobrang maliwanag, pero ito ay labis na kapansin-pansin. Si Azrael, na abala sa pagputol ng kanyang sariling bato, ay biglang huminto. Ang kanyang malinaw at nagniningning na mga mata ay kumikislap sa gulat, na may halong kaunting pag-aalala. Ipinagpatuloy ni Sebastian ang paghiwa sa bato sa ibang mga anggulo. Nang alisin niya ang natitirang panlabas na mga patong, ang bato ay lumiit sa laki ng isang bola ng football. Kahit sa puntong ito, lumaki ang pag-aalala ni Azrael. Ang batong ito ay malamang na tumimbang ng higit sa 10 libra, at kung ito ay lumabas na pinatigas na batong lupa, tiyak na mataas pa rin ang halaga nito. Pero kung ito ay isang Royal Yellowstone, mas malala ang mga implikasyon. Maaari madaling magkakahalaga ng mahigit 10 bilyong espiritual na bato, isang napakahalagang kayamanan na bihirang makita sa merkado. Pumalit si Sebastian sa paggamit ng panggiling na bato upang pakinisin ang natitirang patong. Nang lumantad ang buong anyo ng kayamanan, labis na pag-ulat si Azrael. Ito ay isang royal na dilaw na bato. Laking gulat at pagkabigla ang kanyang mga mata. Chapter 12:29. Halos hindi si Azrael sa kanyang mga mata. Napakabaliw na nga na nakakuha si Sebastian ng 2 Royal Yellowstones kahapon, pero para makakita pa siya ng isa pa ngayon ay lampas na sa hindi pa banggitin, napakalaki pa nito. Makaraan ng ilang sandali, natapos ni Sebastian ang pag-polish sa bato, na nagpakita ng isang makintab, hugis itlog na Royal Yellow na bato na bahagyang mas maliit kaysa sa isang football. Ito'y kumikislap ng maliwanag, malinaw at nakakasilaw sa ilalim ng liwanag. Ngumiti si Sebastian ng kaakit-akit. Holy Maiden, ang batong dilaw na ito ay may bigat na mga 15 pounds. Ang halaga nito ay dapat na hindi bababa sa 15 bilyong espiritual na bato. Sa tingin mo ba ay may saysay pa ang pagpapatuloy ng laban na ito? Hindi sumagot si Azrael. Abala pa rin siya sa pagputol ng kanyang sariling bato, malinaw na ayaw niyang aminin ang pagkatalo. Sa kanyang kredito, ang pagpili ni Azrael ay talagang kahanga-hanga. Nadiskubre niya ang isang puso ng karagatan na kasing laki ng basketball, na may bigat na higit sa 30 pounds at may halaga na mahigit 300 milyong espiritual na bato. Ito ay isang mahalagang natuklasan, ang uri ng resulta na halos tiyak na magagarantiya ng tagumpay sa karamihan ng mga kompetisyon sa pagtaya ng bato. Ngunit ngayon, ang malaking puso ng karagatan ay tila walang halaga kumpara sa royal na dilaw na bato na natuklasan ni Sebastian. Ang kinang nito ay halos nagpasigla sa kanyang premyo. Holy Maiden, mukhang natalo ka, sabi ni Sebastian na may masayang ngiti. Hindi nagustuhan, ibinigay ni Azrael ang kanyang huling Royal Yellowstone kay Sebastian, na malinaw na ayaw itong pakawalan. Ang pagkatalo ay labis na bamigat sa kanya.
Holy Maiden, kung wala nang iba, aalis na ako ngayon. Lumingon si Sebastian at naglakad palayo. Sandals lang. Sigaw ni Azrael, ang boses niya ay puno ng inis. Ano na naman? Humarap si Sebastian. Gusto ko pang makipagpustahan ulit sa'yo. Sigaw ni Azrael, ayaw tanggapin ang kanyang pagkatalo. Ulit na naman. Hindi ba tayo naglaro na ng sapat? Hindi mo ba naiisip na medyo labis na ito? Tanong ni Sebastian, halatang inis na inis. Kung may isang bagay na kinamumuhian niya, iyon ay ang paulit-ulit na pangungulit. Sagot habang hinahaplos ang kanyang baba, paano ito? Gumamit ka ng kombinasyon ng mga kayamanan tulad ng Dragon's Blood Ruby, Heart of the Ocean, o Supreme Grade Spiritual Stones upang makabuo ng kabuoang halaga na 20 bilyong spiritual stones, at idagdag mo ang Heaven Binding Lock sa pastahan. At kung matalo ka? Tanong ni Azrael. Kung matalo ako, lahat ng aking mga Royal Yellowstones ay magiging iyo, kasama na ang isa na kakalabas ko lang, sagot ni Sebastian. Deal. Pangako yan. Agad na sumang-ayon si Azrael, natatakot na baka magbago ang isip ni Sebastian. Pagkatapos ng lahat, si Sebastian ay kasalukuyang may hawak na higit sa 20 pounds ng Royal Yellowstone, at ang enerhiya sa loob nito ay higit pa sa sapat upang makabuluhang mapabilis ang kanyang pagsasanay. Gayunpaman, kung matatalo siya muli, ang halaga ay magiging napakalubha, dahil ang kanyang pastahan ay kumakatawan sa halos lahat ng mahahalagang kayamanan na maaari niyang ipunan. Nang ilagay ni Azrael ang mga kayamanang nagkakahalaga ng humigit kumulang 20 bilyong espiritual na bato sa mesa, opisyal nang nagsimula ang ikatlong round ng kanilang pastahan sa mga bato. Pipiliin ko ito. Mabilis na pumili si Azrael ng isang magaspang na bato na nagkakahalaga ng 27 milyong espiritual na bato. Naisagawa na niya ang pagsusuri sa lahat ng mga bato dito ng ilang beses, kaya mabilis ang kanyang pagpili. Kung ganoon, ito ang pipiliin ko, sabi ni Sebastian nang walang pakialam habang inilalagay ang kanyang kamay sa isang magaspang na bato na nagkakahalaga ng 20 milyong espiritual na bato. Simulan na natin ang pagputol. Sa pagkakataong ito, tiyak na matatalo kita. Matatag na pahayag ni Azrael. Kung ganon, tingnan natin, sagot ni Sebastian na may bahagyang ngiti ng kaalaman. Chapter 12:30. Sa pagkakataong ito, sinadyang pinabagal ni Sebastian ang kanyang ritmo habang pinuputol ang bato. Naisip niya na mas mabuti nang bigyan siya ng kaunting pag-asa. Kung hindi, mukhang masyadong malupit iyon. Nagtrabaho si Azrael ng mabilis, at nang mahati ang kanyang magaspang na bato, isang buhay na pulang liwanag ang nagsimulang sumilay. Agad na sumiklab ang kanyang kasiyahan. Ang liwanag na ito ay malamang na nangangahulugang isang Dragon's Blood Ruby o Crimson Quartz, pareho sa mga ito ay labis na bihira at mahalagang kayamanan. Tiyak na, sa oras na natapos na siya, natuklasan niya ang isang batong sukat ng kamao, kulay dugong pula isang Dragon's Blood Ruby. Sa halaga ng 900,000 espiritual na bato bawat onsa, at dahil ang hiyas ay tumitimbang ng 3 libra, umabot ang halaga nito sa nakakabiglang 27 milyong espiritual na bato. Si Azrael ay puno na ng kumpiyansa. Tumingin siya kay Sebastian at idineklara. Sa pagkakataong ito, sa akin na ang tagumpay. Sumagot si Sebastian ng may bahagyang ngiti, Holy Maiden, ipinapayo ko sa iyo na huwag magdiwang ng maaga. Noong nakaraan, binuksan mo ang isang napakalaking puso ng karagatan at natalo ka pa rin. Ano ang nagbigay sa iyo ng tiwala na iba ang mangyayari ngayon? Pure swerte lang iyon, malamig na sagot ni Azrael. Nagkataon lang na nakakita ka ng Royal Yellowstone, na napakabihira. Ang posibilidad na makakita ng isa pang ganon sa buong Stone Guild natin ay halos wala. Wala kang makukuhang isa pang Royal Yellowstone. Hindi na interesado si Sebastian na makipagtalo pa, at nagpatuloy siya sa pagputol ng bato ng mas mabilis. Hindi nagtagal, isang mahina at dilaw na liwanag ang lumitaw mula sa kanyang magaspang na bato, ang ningning nito ay hindi gaanong kapansin-pansin ngunit tiyak na kapansin-pansin. Tumalon ang puso ni Azrael, isang alon ng nerbiyos ang bumuhos sa kanya. Kung makakakita si Sebastian ng isa pang Royal Yellowstone, halos tiyak na matatalo siya. Gayunpaman, siya ay mabilis na huminga ng maluwag. Ang lumalabas na kayamanan ay hindi isang Royal Yellowstone kundi isang pinatigas na batong lupa. Habang ang mga pinatigas na batong lupa ay itinuturing pa ring bihira at mahalaga, hindi ito kasing halaga ng mga Royal Yellowstones. Sa katunayan, kahit ang kanyang ruby na may dugo ng dragon ay labis na mas mahalaga kaysa dito.
Hindi nagpaapekto si Sebastian. Patuloy siyang maingat na inaalis ang natitirang bato ng may kumpiyansa at walang pagmamadali. Habang unti-unting bumubuo ang pinatigas na batong lupa, nagbago ang ekspresyon ni Azrael na puno ng tagumpay, ang kanyang mga mukha'y tumigas sa hindi makapaniwalang anyo. Dahan-dahan siyang bamuka ang mga labi sa gulat habang ang kanyang malalaking mata ay puno ng paghanga at hindi pag-unawa. Ang pinatigas na batong lupa ay tumimbang ng humigit kumulang 50 hanggang 60 pounds. Sa halaga na 100 grand spiritual stones bawat onsa, umabot ang halaga nito sa nakakagulat na 50 hanggang 60 milyong spiritual stones. Tumingin si Sebastian kay Azrael na may bahagyang ngiti at sinabi, "Holy Maiden, paumanhin, ngunit mukhang nanalo na naman ako. Imposible to. Paano nangyari ito?" Bulong ni hindi makapaniwala sa nangyari sa kanyang harapan. Bilang pinakabatang master ng pagtaya sa bato sa katimugang rehiyon, ang kanyang mga kasanayan sa pagtaya sa bato ay hindi matatawaran. Kahit ang mga veteranong master ng sining ay hindi naglakas loob na sabihin kaya nilang talunin siya ng tuloy-tuloy. Ngunit narito si Sebastian, na tila hindi naman gaanong mas matanda sa kanya, na nanalo ng 3 sunod-sunod na laban-laban sa kanya. Ang kanyang kahusayan sa pagtaya sa bato ay lampas sa rason. Dumating si Ophelia ng mabilis, ang boses niya ay matinis sa galit. "Holy Maiden, tiyak na nandaraya siya. Agad, ipahuli siya." Tumawa si Sebastian. May bahid ng ironiya sa kanyang ekspresyon. "Tumatawa ka. Panggigilales ni Ophelia. Sa kabila ng kamatayan, naglakas loob ka pang tumawa." Nakatayo ng kalmado na may mga kamay na nakatali sa likod, humarap si Sebastian kay Azrael. "Holy Maiden, siguro naman marunong kang tumanggap ng pagkatalo, hindi ba? Anong kalokohan yan? Mo ba, ako ang Holy Maiden, ay hindi kayang tumanggap ng pagkatalo. Humihingi ako ng isa pang laban." Sagot ni Azrael. Si Sebastian ay umiling na may ngiti. "Holy, talagang hindi mo alam kung kailan titigil. Isang round pagkatapos ng isa pa, hanggang kailan natin ito ipagpapatuloy? Wala akong pakialam. Ito na ang huling laban. Sumpa ko, manalo o matalo, wala nang susunod." Sabi ni Azrael sa matatag na tinig. "At kung papayag ako, ano naman ang ipapuste mo ngayon?" Tanong ni Sebastian, habang nakangiti pa rin. "Mayroon akong mahigit 80 bilyong espiritual na bato. Kung manalo ka, maaari mong kunin lahat." Ipinakita ng determinasyon ni Azrael na handa siyang ipagsapalaran ang lahat. May katwiran ito, sa wakas, dahil napakarami na niyang nawala. Ngumiti si Sebastian at sinabi, "Wala akong interes sa mga espiritual na bato. Kung may iba pang gumawa ng ganitong pahayag, baka pagtawanan siya ni Azrael dahil sa pagmamayabang." Pero mula kay Sebastian, wala siyang dahilan para pagdudahan siya. Sa kanyang husay sa postahan, malamang na ang pera ang pinakamaliit sa kanyang mga alalahanin. Kung gayon, mag-aalok ako ng mga pil, mga halamang espiritual, mga artifact, o kahit mga banal na teknik. Maaari mong kunin ang anumang makakakuha ng iyong pansin. Pahayag ni Azrael kay Sebastian.